Ayan, hello po. Magandang umaga, no? Magandang araw po sa lahat. Ayan, ang ating mga nanonood, no? And, na-cleanse ko na itong ating baraha kanina po. And, nagkaroon na rin tayo ng, tawag dito, pag-shuffle. Okay? So, sa lahat ng nanonood, na-cleanse natin yung ating baraha. Kasi, ang taas na nung apoy po niya. So, hindi ko na siya gaano, binubuksan kapag ito ngayon lang first time kasi na po nga ako. Nag-cleanse na ako kanina. Ayan, dahil Friday din ngayon naman. Pwede rin naman tayo mag-cleanse. Ayan. Okay po. So, ngayon, mag-situational reading tayo ulit ha. Sabi muna natin kung isa. Dito muna tayo sa ating white tarot. Ayan. And nagpapasalamat po ako ulit sa mga nagsasubscribe po ha. Sumusuporta dito sa ating Mystic Tarot page. Ayan. Salamat po sa inyo. Salamat po sa mga nanonood ng ating mga, kahit yung mga luma na natin, yung mga unang mga upload, marami pa rin pong nanonood. Ayan. And salamat po sa inyong lahat po ha. Salamat po sa inyong lahat. Ayan. And eto nga po pala, no, yung ating sinasabi kong citrine bracelet. Kung sino po nangangailangan ha, ito po ay pampaswerte, no? Pwede niyo siyang suotin or pwede niyo din siyang ilagay sa business ninyo, no? Kung ano man yung business ninyo. Pero maganda rin siyang isuot. Ang ganda po niya, oh. Kung makikita niyo siya, iba po yung quality, ha? Hindi po siya plastic, talagang crystal stone po yan. Ayan. And ito naman ang ating rose quartz. Ayan. Ayan po, no? May nag-order dito sa atin. Kung makikita nyo rin, ano, iba po siya. Hindi yan po plastic. Medyo may, mararamdaman nyo na crystal talaga siya. Stone po siya. Ayan, kung gusto niyo po yan, sa Mystic Tarot po, punta po kayo sa ating Facebook page po, ha. Ayan, kontakin niyo po ako doon para malaman niyo po kung paano niyo siya ma-avail. Ayan. Okay po. Wala naman po masama magsuot ng mga pampaswerteng ganyan. Alam niyo na, mga Chinese nga eh. O, diba? Kaya lalong siniswerte eh. Ayan. Naku, ano ito? Bakit ganito? Aga ha? Ayan po. Ayan pa nga po natin. Spirit guide. Ano po bang situation natin ngayon? Kanino po ba itong nasa agap po energy ha? Hindi po lahat makaka-resonate ha. In situational reading po ito. Timeless reading na rin. Kung hindi mo napanood ngayon at sa ibang panahon, maaaring doon po mag-apply sa inyong in the Hierophant. Okay po, kung sino naman ang makaka-resonate, mag-iwan dyan ng comment sa ating comment section. Okay. Iwan po kayo ha, ng bakas. Okay. Iwan po ng bakas ha, sa ating comment section. Kung sino po makaka-resonate, kung anong situation na makukuha natin ngayon. Impromptu po tayo ha, wala po tayong sinusunod na kung ano man. Wala po tayong script kung ano po yung lalabas dyan. Kagaya po ng pag nagre-reading ako, no? Kung ano po yung lumalabas sa baraha, yun po yung binabasa natin. Merong King of Wands and King of Pentacles. Okay, meron din tayo dito. Two of Pentacles. And isa na lang po. Napansin ko lang dito, puro lalaki ito. Puro lalaki po ito, ha? Pero no, gender specification naman po. Vice versa, lalaki, babae. And meron tayo, Major Arcana, dalawa, which is the Death and the Hierophant po. Ano po ang situation ngayon? Ibigay niyo pa po sa amin ng isa. Isa na lang po yung aming kailangan. Oops. Maririnig nyo ang pagpatak ng ulan. Ayan, sumabay. Talagang may paparating na bagyo. Mag-ingat po ang lahat ha. May paparating po at papasok na bagyo, no? Maibsan naman ang init na nararamdaman natin. Pero kailangan po natin mag-ingat ha. Ito na po siya, almost in the hangman.
Talaga naman, puro kalalakihan ito po ha. Pero no gender specification tayo. Sabi muna natin. Ayan. Okay po. Meron po ditong maaaring nagtapos na ng isang relasyon na ano. Pwede po ito ay kinasal. Yan. Kasi may dahirapan tayo. Or um, maaaring may tinapos na isang relasyon para magpakasal sa isang tao ha. Ano ito? Um, sa pilitang kasal? Parang gano'n. Kasi yung isa rin ito po unang-una, tignan nyo, hardworking lang siya sa paghanap buhay yung kanyang ina-approve pag sa ngayon. And lumabas ang King of Wands and the King of Pentacles. Hardworking din to ha, sa King of Pentacles natin. And meron ditong isa na nagbabalance. Maaring meron pong isa rito na may tinapos na isang relasyon at maaaring ikakasal ito dito sa isang tao ha. Kasi may hierophant to. Symbolizes po ng isang pare, pastor. Ayan po. So, meron din tayo ditong nakahang. So, nakahang siya. Parang nag-iisip. Ano po. Pero isang relasyon natapos sa isang tao rito. And may pinili siya, no? Na pakakasalan. Knight of Wands ang dumating sa kanya. At sa ngayon naman, binabalanse niya ang lahat. Meron ng King of Wands, meron pang Knight of Wands. Gusto ko ng more clarification dito. So lang ang nakita ko dito eh. Merong isang taong tinapos ang isang relasyon dahil meron siyang maaaring gustong pakasalan. Okay? And most probably, ito po ay lalaki ha. So, hardworking na lalaki ito. Ayan. Merong isang relasyon tinapos. Meron siyang gustong pakasalan. Okay. Ngayon, naghahanap siya ng balanse. Pero feeling ko parang nakabitin pa rin siya sa alanganin. Okay po. Tignan nga natin. More clarification na po. More clarification on this. Kung meron mo nakaranas dyan na iniwanan, para merong pakasalan ng isang babae. Tingnan po natin kung kayo ito. Tingnan na natin kung kayo ito. Hardworking itong taong ito. Hardworking. Ayan, puro pentacles. So, masipag naman siya magtrabaho. Napakasipag maghanap buhay. Hindi more clarification po, Spirit. Bigay mo naman sa amin. Bigay mo po sa amin ang clarification. Bigay mo po sa amin ang clarification. Ayun na. Oh, same thing. Sabi ko na Earth sign. Clarify lang. Earth sign po ha. Sa Earth sign kasi ang masisipag talaga pagdating sa paghahanap buhay. Clarify lang po, which is Earth sign. Kanina ko pa gusto sabihin. Kaya lang, baka sabi ko ay maaga pa. Pero tama naman, Earth sign po ha. So, masipag na tao ito, no? Masipag sa paghahanap buhay. And meron siyang tinapos na isang relasyon dahil may gusto siyang pakasalan. Ayan. Kung sino man yung babae, iniwan niya ha. Wow. The same thing. Knight of Pentacles. Earth sign na naman. Okay po. Earth sign na naman. Puro Pentacles. Puro Pentacles po ito. Puro Pentacles. Bakit? Bakit mo tinapos ang isang relasyon na yun? At bakit papakasalan mo yung isa? Ito na. Knight of Wands.
Fire sign po. Hmm. Sabi dito po kaya mas ginusto niya yung isa kasi mas maganda daw po. Tama ba yun? Physical? Sa physical? And meron tayong Six of Swords. Talagang iniwan niya yung isa. Iniwan niya po. Dahil sa physical, iniwan mo yung isa. Physical na kaanyuan ang pinili mo. Kung mayroon po kayong ingay ano po yun, umuulan po. Ayan. Pasensya na po kayo. Medyo lumalakas ang ulan. So ayun, iniwan niya po itong ating dahil sa physical na kaanyuan. So nagandahan siya doon sa isa. Yun lang ba yun? Nagandahan dahil lang sa ganda. Kumukupas po ang kagandahan para po sa lahat. Ang kagandahan po ay kumukupas. Ang kabataan po ay kumukupas. Eight of Wands, fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. So far po, 3 nang lumalabas, earth sign, air sign, and fire sign. Tama nga po. Weak change. Sabi niya, swift change. So, ayun. Yun talaga yung nakita niya. Physical. So, siguro sexy. Ganun. Pinagpalit. Maganda. Makinis. And yung iniwan naman maganda din. Pero siguro mas kaakit-akit para sa kanya. Pero napakababaw mo. Parang ako yung nagagalit na rito. Parang ang babaw mo kung yun lamang ang pinagbasihan mo. Ang tunay na pag-ibig po wala po sa physical niya. Wala po sa physical. Ito nga, tignan natin kung Muslim. King of Swords. Air sign na naman. Talaga po. Sinunod niya lang daw po ang kanyang pag-iisip. Head over heart. Pero sa tingin mo ba? Tama ba ang ginawa mo? Tama ba? Tama ba ang nagawa mo? Well, kung para sa iyo ay tama dahil sa nagandahan ka, sa physical na kaanyuan, siguro maaaring tama para sa iyo. Sana lang, pagdating ng araw, huwag mong pagsisihan. Lagi nga nang sinasabi sa atin ng matatanda, di ba? Nasa huli po ang pagsisisi. At dun sa babaeng nasaktan itong taong ito, kung sino ka man po, makaresonate siya. Huwag ka po mag-alala. Lahat naman po ng taong gumawa ng ganito, pang mamaliit, din sa dating yung kapartner. Kasi emotional abuse. Para sa akin emotional abuse po yan. Dahil, minahal niya tong tao na totoo. Hindi ko nga masasabi kung mahal niya or nagkagusto lang siya. Magugustuhan niya pakasalan kasi maganda yung physical na kaanyuan. So parang ganun yung ipinakita sa inyo, maganda kasi to, mas bata to, ganun. Tama ba yun? Parang mali nanggigigil ako dito. Sorry po nanggigigil talaga ako. And temperance, fire sign. Yan, parehas. Ngayon, mahanap ka ng balance. Sinasabi ko maaaring kasal na to papakasal. Tapos, eto na, lumalabas na yung mga tunay na ugali ng sinamahan mo. Kung sino man yan gigil ako sa iyo. Medyo na po kayo medyo nagigigil tayo ngayon kasi merong kinawawa dito The Chariot, water sign. Feeling ko ito yung naman. Ito yung iniwan niya. Magkakaroon ng movement. Kung nag-iisip ka man ngayon din mag-abroad ito yung iniwan. Si water sign. Ga-abroad siya. Or maaaring mag-iiba ng direction sa buhay. Ganyan yun. Okay. May journey ka daw po madam or sir kung sa inyo ka lang. May journey. So may pupuntahan ka. Maaaring mag-iisip-isip, Maaaring mag-iino ka ng alandas, So kung ano man po yung pupuntahan ninyo, huwag po kayong mag-alala. Magkakaroon po ng maayos naman. And the Chariot, may movement. And the Star. So iniisip niyo pa rin po siya, itong taong ito na umiiwan, na sumama sa maganda. Ayan.
Wag mo na i-manifest, ma'am. Wag mo na pong isipin. Do'n na siya. Kasi ano, eh, parang ang pangit ng gano'n ano, pinili yung gano'ng tao dahil sa pisikal na kaanyuan lang. Although hindi ka man siguro kapantay nung kagandahan nung pinili niya, ay mas busilak naman yung kalooban mo. Naku, sa bandang huli po, makikita mo naman ang karma, eh, maise-serve din sa kanya. Talaga lang gigil ako. Pasensya na po kayo. Talaga lang gigil ako dito sa situation na to. Kasi binase sa physical na kaanyuan, parang napaka-unfair po ng gano'n. Kung sino man po itong na-absorb ko tong energy nito, ha? Ayan, parang kung umiyak, huwag kang malungkot. Hindi naman kapugian din naman tong lalaki nito. Di ba? Kala mo naman kapugian siya eh, no? Pasensya na po ha, nagigigil lang ako. Kasi ayoko ng ganyan, ayoko ko ng ganyan ha. Pasensya na po kayo. Ayoko ko ng ganitong ano, merong babae na mabuti sana kung sasabihin mo na talagang yung ano eh, di ba? Buti pa yun kung nabuntis siya, ganyan. Pero yung dahil lang sa physical, naku, sabi ko sa inyo kumukupa sa kagandahan, ha? Nagkakaedad ang bawat tao. Ah, tumataba, ganyan. Pero ang tunay na ugali po, magandang kaugalian, yan pong naiiwan. Ha? Kahit tumanda ng isang tao, basta maganda ang kalooban. Ay, mga po natin. Four of Cups. Regrets ka din. Kung ano ka ngayon, ha? Kala mo, sabi ko na nga ba eh. Ano, lumabas na ba tunay na ugali? May regrets na rin po siya, oh. Yun yung pong tao nito. No? Vice versa tayo. May regrets na. Nagsisisi. Aba, Seven of Cups. Para naman po ito dun sa ano ha, kung sino ka man. Yung water sign talaga, oh. Na iniwan itong lalaki nito. Marami pa pong option na darating sa'yo ha. Marami pa pong option na darating sa'yo. Okay po, marami po. Marami pong option. Huwag ka pong umiyak, huwag ka pong mag-alala. Alam ko masakit yan, pero marami po. Oh, Page of Pentacles, Earth sign. Ano ka ngayon? Ha? Puro ka ngayon paghahanap buhay para maibigay mo yung luho. Kung sino man yan. Nagbibil talaga ako yun. Ngayon po, ito lang ha. Ulitin ko. Si etong lalaki natin ngayon or babae, no? Iniwan, tinapos ang isang relasyon para sumama dito sa mas maganda yung physical, ha? Anyuan. Yun ang pinili niya. Ha? Maaring mas maputi, mas sexy, mas maganda, no? Basta mas maganda po yun ang kanyang pinili. Kaya iniwan niya yung isa. Maaring ito magpapakasal na sila. Pero ayan, no? Tignan niyo naman. Ito pala. Oh, ayan, ang Four of Cups. Tignan niyo naman. Oh, di ba? Nagsisisi rin siya. Regrets. Water sign, ha? Di ba? Ngayon, hindi na siya makaurong. Kasi nandun na eh. Baga, naichismis na sa lahat. Papakasal sila, ano, ganito, ganon. Nasabi na, papakasalan niya si ganito, ganyan. Wala na. Di ba? Na, ano po eh, bago tayo magdesisyon, sana, no? Pinag-iisipan po ng mabuti yan. Lagi ko yung sinasabi. Bago niyo ibagsak ang isang desisyon po, pag-isipan po yan ng maraming beses. Ngayon po, mag-isip na ha, yung mga suki natin dyan, nakataming yan. Answerable ba yes or no? Financial, love, career, pag-travel, school, examination, magkaka-honor, ha? Okay po, eto yan natin ang kasagutan. Salamat po ulit sa mga nagsasubscribe, nagda-like, sa mga nanonood, nag-share po ng ating video ha. And pakihit niyo po yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga ina-upload po ng mga bagong videos po. Oops! Maaari. And meron po isa dito na gusto ng freedom ha. May gusto ng ano, may adventure. And ang nagtanong kung may pagte-travel, yes po. Kung may tanong ka sa travel, yes po. No, maaari. Maaari may travel po. Ganda. Okay. Messages of life. Anong maipapayo? Huwag natin payuhan yung lalaki.
or kung sino man yung nag-iwan ha. Ang payuhan po natin ay yung iniwanan dahil sa physical na kaanyuan. Hindi talaga gusto yung mga ganong tao. Matapos kang mahalin, matapos kang mag-ibigay sa'yo lahat ng tapos kang i-welcome sa mundo niya, papasokin sa mundo niya. Makakita ka lang na maganda, ganyan ka na. Diba? Nagtaray ako. Nagtaray sa Mystic Tarot. Pasensya na po kayo. Nagdadala tayo sa mga ganitong emosyon. Ayun na po. Pasensya na po. Inuulit ko po kung sino po may gusto ng ating mga bracelets sa ating Evil Eye. Ayan, meron pa po siya. Salamat po sa mga nag-order ha. Kaya medyo hinapon tayo ngayon kasi napadami po yung umorder ng ating tawag dito, rose quartz. Opo, doon ko talaga nalaman na maraming nagkakaroon ng problema pagdating po sa pag-ibig sa panahon ito. Nung una, parang lang, hindi ako sigurado. Pero ngayon, mas lamang po yung rose quartz ko. Kesa po doon sa pampaswerte sa negosyo at sa kabuhayan. Mas lamang po talaga yung rose quartz na order sa akin. Marami nang nagdanais ng gusto ng pag-ibig na tama yung pong pag-ibig na nakalaan para sa kanila. Nakakatulong po naman na kung mababasa nyo lang yung mga nag-message po sa akin tungkol sa rose quartz at sa citrine at sa amethyst natin. Hindi ko lang kasi dito ma-post at hindi rin po ako kasi pala post sa Facebook. Pero kung mababasa nyo yung mga po nila, proof of mga sinasabi nila. Ayan po, ba't po ayaw? Ano po pala ang maibibigay niyo mensahe sa situation na ito? Messages of life, bigyan pa kahit isa lang. Kahit isa lang. Ay, ito na. Humawak sa kamay ko. Return to the inner temple. Sabi niya, today I rediscover my inner self in a sacred silence. Oh, nakatahimik lang ngayon yung taong nasaktan. Nagsosoul searching siya. I am able to calmly study the lessons life has provided me. So lahat daw po ay inaaral niya. Kumbaga gusto niya munang alamin kung ano yung mga dapat niyang matutunan sa nangyari. I regain my sense of tranquility. I retrieve my trust in the universe. But in the light of my inner temple, I now remember the value of each and every step of life. Oh, ang ganda. Ma'am, magkakaroon ka ng revert, glow up. Tingin ko, magkakaroon ka ng glow up. Sa nangyari nito, ganito. Kumbaga, mas, kung maganda ka lang, mas gagandahan. And feeling ko, kaya magkakaroon ng regrets yung kung sino man yung tao na alasal. Love yourself more, ma'am or sir. Kasi po makaka-resonate. Mahalin daw po muna ang sarili. Return to the inner temple. Unahin po muna yung sarili. Okay po. Kung sino man na naka-resonate po sino man naka-resonate, iwan po kayo dyan ng messages sa atin. And mag-iwan po kayo ng mga mensahe dyan ng ma-absorb ko naman yung mga energy po ninyo. Binabasa ko po lahat. Kung makikita niyo, binabasa ko lahat ng inyong mga messages, mga comments dyan binabasa ko po kayong lahat. And tawag dito, kung gusto po ng ating mga products, ito, yan, nandiyan po sila Kayo na po ang pumili at mag-message po kayo kung ano man ang gusto niyo dyan. Ayan, nakakatulong po yan, lalo na yung mga pampaswerte natin yan. Isipin nyo na lang, bakit siniswerte patuloy yung mga Chinese? Siyempre, sa dami ba naman ng mga nakasabit sa bahay at nila. Kumbaga, kapatid nga sasakyan nila, may mga pampaswerte. Bakit naman hindi sa atin, hindi ba? Okay po. Maraming salamat po sa mga nanonood. Ayan, kasi naman yung ating na-reading ko today kung ano ng situation. Comment ka po dyan, Ma'am, huwag kang mag-alala. May taong nakalaan din po para sa'yo or sir, may tao pong nakalaan para po sa inyo. Okay po, maraming salamat po sa panonood. God bless po sa lahat. Bye-bye po.